Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Wilma sa layong 70 km silangan ng Borongan City sa may Eastern Samar. May tagla itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 km per hour, pagbugso na umaabot ng 55 km per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay westward or pakanluran sa bilis na 15 km per hour. And makikita natin dito sa ating latest satellite images na dahil sa epekto ng shear line, so ito yung mga makakapal na kaulapan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, as well as yung epekto ng Bagyong Wilma ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas area. Samantala for Metro Manila and the rest of the country, magpapatuloy itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. And ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Wilma. So inasahan natin na for the next 24 hours throughout the passage ni Bagyong Wilma dito sa southern portion ng ating bansa ay generally westward yung paggalaw nito na kung saan posible nga itong maglandfall or yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo anywhere along Eastern Visayas within the day. So after its initial landfall over Eastern Visayas, ay magtatraverse ito sa malaking bahagi ng Kabisayaan. So babaybay nito ang most of Visayas area hanggang bukas. And afterwards, ay lalabas ito or mag-emerge sa may Sulusi. And magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito patungo dito sa northern portion ng Palawan by Monday morning. So mapapanatili ni Bagyong Wilma ang tropical depression category, pero inaasahan natin na once nasa West Philippines yan ng bagyong ito, posible manatili pa rin ito bilang isang tropical depression, pero asahan natin yung slight intensification once malayo na ito sa ating kalupaan. And as of 5 a.m. today, may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng ating bansa. So as of 5 a.m. may signal number 1 ang nakataas dito sa may Sorsogon, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, dito sa may Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, at itong northernmost portion ng Palawan, kabilang ang Cuyo, Calamian at Cagayan Silio Islands. May signal number 1 na rin tayo dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, dito sa may Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, sa may Bohol, Negros Occidental, at sa Siquijor. May signal number 1 na rin dito sa Northern and Central portions ng Negros Oriental, sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. May signal number 1 rin tayo dito sa portions ng Mindanao, sa may Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, at dito sa bahagi ng Camiguin. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, maghanda po tayo sa mga pagbugso ng malalakas na hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Wilma, na kung saan posible nga itong maglandfall anywhere along Eastern Visayas within the day. Sa mga lugar naman na walang nakataas sa tropical cyclone wind signal dahil may kalakasan yung bugso ng ating northeast monsoon o hanging amihan, makaranas pa tayo ng pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, as well as portions ng Mindanao, particular na sa may Zamboanga Peninsula. Kaya posibleng magtaka po tayo, no? So bakit walang wind signal sa ating lugar pero malakas yung pagbugso ng ating hangin. So dahil po yan sa epekto nitong surge ng ating northeast monsoon. In terms naman ng heavy rainfall or malalakas sa pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ni Bagyong Wilma at ng ating shear line ay yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, ito yung ating 24-hour rainfall forecast for today. So dahil sa epekto ni Bagyong Wilma, asahan natin, makikita natin dito, no, yung concentration ng mga malalakas sa pag-ulan situated dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon and Visayas. So sa may Bicol region as well as Eastern Visayas, areas shaded ng orange, makaranas tayo ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. So ito po yung mga lugar na pinakamararanasan yung mga epekto ng malalakas sa pag-ulan na dulot ni Bagyong Wilma at nung ating shear line. So most of Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin itong portions ng Western Visayas, Negros Island region,
pati na rin itong area ng Central Visayas, portions rin ng Calabarzon, particular na sa may Quezon, Marinduque at Romblon. So for today, ito yung mga lugar na makakaranas ng significant na heavy rainfall. Pagsapit naman bukas, mapapansin natin yung rainfall distribution ay mag-shift na further inland dito sa may Visayas. Mababawasan na yung mga pag-ulan sa central and eastern sections ng Visayas. And dahil at this time, by tomorrow, ay binabaybay na ni Bagyong Wilma itong most of Visayas area. So after its initial landfall of eastern Visayas, by tomorrow, nandito na ang sentro ni Bagyong Wilma sa gitna ng Visayas. Na kung saan, inaasahan natin, magdudulot ito ng matitinding pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rainfall sa may Romblon at Aklan at sa may Capiz. Samantala yung shoreline, patuloy na iiral dito sa may Bicol region. So makakaranas pa rin tayo ng significant heavy rainfall over Camarines Norte and Camarines Sur. So mapapansin rin natin, no, nag-shift na rin or nagkaroon na rin tayo ng mga pag-ulan sa mga northern provinces, particular na sa Isabela at Aurora. Sa araw naman ng Lunes, dahil patuloy yung generally westward na paggalaw ni Wilma na kung saan by this time, nandito na ito malapit sa may Palawan. So mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Visayas, pero possible pa rin dyan yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. Pero yung distribution ng pag-ulan focused na mostly dito sa western section ng Southern Luzon. Sa Occidental Mindoro at Palawan, ito yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng tatawid na Bagyong Wilma. Samantala, mapapansin rin natin, no, ay mas dumami pa yung mga areas na makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shoreline. So dahil sa epekto ng shoreline, asahan natin 50 to 100 mm sa pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque, at sa may Oriental Mindoro. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil for the next 3 days ay malalakas at tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman nating karagatan, as of 5 a.m. may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas, particular dito sa northern coast ng Quezon, kabilang ang northern and eastern coasts ng Polillo Islands, dito sa may Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur. May gale warning rin tayo dito sa eastern coast ng Albay at sa eastern coast ng Sorsogon. Dito naman sa may Visayas, may gale warning rin tayo nakataas sa northern and eastern coasts ng Northern Samar at itong eastern coast ng Eastern Samar. May gale warning rin tayo dito sa eastern coast ng mainland Cagayan, Isabela at sa may Aurora. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ni Bagyong Wilma as well as yung malakas na surge o yung pagbugso ng ating northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan.